Hi everyone, this is your Feng Shui Mom. For today, isi-share ko po sa inyo kung anong forecast ng Year of the Tiger, this 2025, Year of the Snake. So, ngayon taon po na ito, ang Year of the Tiger ay 5 kinds of misfortune stars sa Northeast. Actually po, ang bahay ni Tiger at ni Ox ay nasa isang location, nasa Northeast. So, explain ko lang. Ang 5 kinds of misfortune star po is problem sa health, relationship, finances, career, and business. And then, so hindi ko sinasabi na lahat yan ay magmamanifest sa buhay nyo ngayon 2025. Maari po na isa or dalawa, ganyan. So since katabi rin po ng Year of the Tiger sa Year of the Rabbit, may experience niya meron naman pong good luck sa bahay niya. Kasi maganda ang taon ni Rabbit ngayon taon. But the only thing is, ang 3 killings po, nasa east din, sa bahay ni Rabbit. Ang 3 killings po kasi is major disaster yung dala niya. When I say major disaster, is loss of wealth, loss of loved one, loss of reputation. So, meron din pong money loss ang ibig sabihin ng 3 killings. Okay? Diba binanggit ko, may loss of reputation. So, may chances po na may umisyo sa inyo or gumawa ng bagay na ikasisira ninyo. So, may possibility rin po ng legal problems. Bali sa Feng Shui naman kasi, lahat po ng mga misfortune star ay meron naman pong cure amulet na tinatawag. Kumbaga, sa madaling salita po, merong remedyo. So, magagawa naman po ng paraan para maiwasan yung misfortune star na yan or ma-appease. Bali, para sa 5 kinds of misfortune star, ito po yung cure amulet for that. 5 elements of pagoda. And para naman po sa 3 killings, 3 celestial guardian. So yan pong dalawa na yan ang pinaka-importante na magkameron ang Year of the Tiger. And also, explain ko na rin po sa inyo sa mga previous posts ko at mga videos na kung ano po ang halaga ng cure amulet. Kasi 'di ba, ang common na ginagawa po natin pag na-offeran tayo or may napanood tayong mga videos or mga offers ng mga lucky charms, ganito, etc. na para daw po ito sa business nyo, sa career, whatsoever, kung ano man po yan. Alam nyo po ba na pag kayo po ay inuna nyo bumili or mag-purchase ng lucky charms, hindi nyo rin po kasi may enjoy yon. Kasi hindi nyo po sinulusyonan yung pinaka main problem ng personally ng animal sign nyo or ng Chinese zodiac nyo. Like for example, pag may misfortune star kayo, so ang una-una nyo pong dapat ginagawa is mag-purchase at i-secure yung cure amulet nyo. So para hindi nyo ma-experience yung worst na nasa misfortune or conflict star sa bawat animal sign. By then, saka po kayo pwede mag-purchase ng any lucky charms na gusto nyo. Marami pong pagpipilian pagdating sa lucky charms or mga pampaswerte na yan. Kasi merong para sa career, may para sa relationship, may para sa money, may para sa business, at saka meron din pong para sa health. And then meron din naman po ng mga pampaswerte like gusto magbuntis, gusto mag-travel, mga ganyang bagay. I mean, sinasabi ko lang yung mga sample. So, yun lamang po. Hanggang sa muli, sa susunod tatalakayan naman natin ang forecast ng Year of the Rabbit ngayong 2025. You can follow me, comment down below para sa free Feng Shui consultation. I give free advices. Thank you.